Anong latest mga kababayan? Ito, kung Paulo Pulong Duterte. Naku po mga kababayan, nagsalita na ni Real Talk si Leila de Lima at mga kasamahan nito. Naku po, hindi na matahimik si Kung Pulong Duterte mga kababayan sa mga pinagsasabi at ginagawa ng grupo ni Leila de Lima sa kanyang kapatid na si Inday Sara mga kababayan. Kaya eto, nireal talk niya ang mga ito, anya. Sabi ni de Lima, panahon na para i-impeach si Inday? At sino ang gusto mong mamuno? Ikaw at ang mga tropa mong kurap, adik at terorista? Naku po, ito pa ang huli. God save the Philippines from them. Boom! Naku po mga kababayan, no? Yun po ang mensahe or real talk ni Kung Pulong mga kababayan, no? Di ba? Sa ginawa nila kay Madam BP Inday. At samantala mga kabayan, pakinggan naman natin. Ito rin isa sa matinding real talk din na ginawa ni Madam Maharlika mga kababayan dahil rin sa pinaggagawa nila ngayon kay BP Inday. Ito, pakinggan natin ang mabuti, kabayan. Ito ngayon ang utos ni Lisa Tanas. Natirahin si Sara Duterte, i-transport, i-disseminate sa mainstream media at sa international ang patungkol kay Sara. Pero huwag kayong mag-alala. Baka pag nag-manifest yung panaginip ko, may umikot sa liog ng dalawang yan. Now, here, ito pa, December 3. Office of the Vice President Foreign Travel Expenses in 2023. Sabi daw ng COA, utos dito ng bangag, 6 times bigger. Pag tinignan mo nga naman, pinakinggan mo, 6 times bigger. Kung natatandaan ninyo na inulat natin na si Inday Sara ay nagbibit-bit ng mga deserving students sa kanyang travel, mga bata na hindi mayaman, kundi mga matatalinong bata, sinasama niya para ma-experience ng batang matalino or future leaders kung paano magkaroon ng mga bilateral discussion or discussion or mga pagtitipon. Now, Maganda, ang sabi madam. dito, Ano? Manila, Yes. Vice President Sara Duterte, rack up Rack up. 42.8 million in travel expense in 2023. I will stop there. Okay, madam. 42 million. Yes. 42 million. Times 6 yan ang ina-highlight ngayon. But, mga kababayan, okay? Okay po, madam. Pero, eto, Yes. etong mga kadyutahan na to, tignan natin dito. Alright. Pero yung proposed, noong August 21, 24, ito, proposed President Bangag travel budget lower in 2025. Proposed bangag, mga Pag kababayan. tinignan mo, lower, bumaba. But Okay, how much bumaba. is that lower amount? How much po, madam? 1.54 billion. Ayan. Nakita nyo? Lower. Ay, sabi yun. Ayan. 1.54 billion. Billion. Ang kay Sara, 6 times higher. Magkano kay Inday Sara? Oh. From last year, calculator, Okay po, madam. Go. 42 million pesos 42 million times 6, nag-times 6. So 42 million, okay, divided by, Ang daming 6. pera niyan, mga bayan. Okay? Tama ba? Times 6 po, madam. Yes. 42, yeah. times 6% ba? 6%? 6%. O anyway, huwag na tayong bagitin yung figures. Baka magkamali pa ako ng figures. Anyway, Tama, madam. let's talk about 40 million. Million. 42 million ngayon na binabanggit nila sa mainstream media. Yun. Again, Pipinday. mga paring damaso, Pipinday, mga kabayan. Damaso. mga putang inang mainstream media, at mga putang inang mga bulag-bulagan. Ano ang malaki? 42 million na travel expenses ni Sara?
O yung 1 billion, 1.52 pa nga eh, billion ni Bangag. My God, mga kababayan, 1.0554. Okay? Ano, imagine mo yung 054, 54 million. Grabe, ang laki mga kabayan, no? Di ba? Kaya pala mga kababayan, no, nga, na si BP na yung kanilang tinutuligsa para mapagtakpan yung kanilang mga kababayan na sila pala yung may malaking ano yung may mga kababayan, confidential fund ba tayo? Naku po. Diba? Ang lamang ni Bangag sa kanyang travel expenses, Travel 1 expenses pala billion. mga kabayan, Wala 1 billion. kayong pakialam para ano yan, busisiin ng Naku. Congress. Naku po. Ayaw niyong i-highlight, hindi niyo i-highlight yan. Kasi 2020, bago pa mag 2023, bago pa ang campaign, lingid sa ating kalaman lahat, tatargetin pala ni Lisa Tanas si Inday Sara. Kaya ikaw, Inday, palangga, never Yes po. ever ka nang magtiwala sa kapatid na mga traidor kay Amy Marcos. May nagparating sa akin. Ito, makinig ka, Day. Kamag-anak to ni Marcos. Gusto Sige, mong go, basahin madam. ko? I will read Sige, it to go you. po madam. Okay. Sabi niya, ay Maharlika, Mhm. things are getting crazy. The filing for impeachment is failing. The COA report clears VP Sara. If you have, sabi niya, contact with the VP Sara, please tell her to be careful with Senator Amy. She can't be trusted. She is a two-faced doble cara. Kara. Naku po. Sabi niya. Alright? Yun lang mga babayan. Naku po. Sabi niya pa, Madam Amy. so according to my source, Yeah. we Sige are po. sure that Liza Tanas Naku po. is paying De Lima to file the complaint against VP Sara. BBM is saying that they shouldn't push through with impeachment. But that's just a moro. That's just a moro-moro. You all know that. Moro-moro. Wala na pong patutunguhan ang ating bayan. Kung kayo ay mga kabataan, kung kayo ay nakapagkolehiyo, ano ba ang malaki, Dodong Inday? Ang 42 million pesos na tinitira sa isang vice president. Vice president yan. Payat yang 42 million. Tama. Tama Kung madam. ako siguro ang vice president, mas malaki ang gastos ko pa dyan. Kasi lahat, pati elderly, bibit-bitin ko. Tama. Mga matatanda, bibit-bitin ko kayo para makapunta man lang kayo ng ibang bansa. Deserving yon. Okay? Kung kaya bibit-bito kang Sinday, ang binitbit niya lang yung mga bata. Kayo mga estudyante ng mga high school o college, gumamit kayo ng utak. Marunong ba kayo sa mathematics? Ano ang malaki? 40 milyones o 40 million, 4 na po, o 1 billion? Na baka hindi ganyan kakasa sa calculator mo. 1 billion po yan Compared to kabayan. 40 million. Tama. Pero ang target si Inday Sara. Siya ang target. Kaya dapat talaga ang EDSA ituloy-tuloy natin yan. Although napagod talaga yung mga tao. And another thing, bago ko makalimutan, pinadala ng subpoena ang mga vloggers na nagtanong lang kami. Wala pa ako natatanggap na subpoena from email. Okay? Lahat ng vloggers, diba sabi ng NBI, pinadala ng subpoena. Remember, nadulas ang bunganga ni Jaime ng NBI director? Let's play it. Okay? Naku Pag-usapan po, natin. mga babayan, nadulas. Ito mga Anong kabataan. klaseng dulas yan, madam? Pinost natin dito. Okay? Ipaliwanag natin to sa inyo ng bonggang-bongga. Ito, i-play lang natin ng bonggang-bongga. Sige po, madam. Supposed to be po imbitasyon kay VP Sara. Ito ho bang December 11 na inyo pong itinakdang
imbitasyon at testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa hong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong kasabi again si Vice President. Depende po. Ulitin natin. Tinatanong itong NBI Director na kung magpapadala ba ng subpoena. Klarong-klaro yung kabayan ha. Kasi nga hindi dumating si Inday doon sa sa subpoena na pinapapaliwanag siya about the Zoom meeting. Okay, Tingnan okay natin po, uli madam. ha, mga Sige po, kababayan. Sige po. Go, madam. Andito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara. Ito ho bang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon at testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa hong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong kasabi again si Vice President, justifiable ang reason niya. Depende kung may pasabi si first. Sino ang first? Ibig nadulas Freudian slip. 'Di ba? Tuloy natin muna. Vice President, justifiable ang reason niya. Kung may pasabi si Vice President, kung justifiable ang reason niya, mabilis siyang itinwist. Okay? Mga kababayan, bigyan natin ng definition. Oh, kabayan Ano ha. ba yung Freudian slip? Sabi ko sa post ko, ang Freudian slip, ay ang hindi sinasadyang pagkakamali sa pagsasalita o sa pagkilos na sinasabing naglalahad ng mga nakatagong iniisip. Nakatagang lang sinulat ko dito. Nakatagong iniisip, emosyon, o intensyon ng isang tao. Nasa utak mo yun eh. Nasa utak niya na depende kung anong pasabi ni first. Sino ang first? Pwede ba first Vice President? So huling-huli, through that Freudian slip o nadulas ang kanyang bunganga, depende kung may utos si Lisa Tanas na magpadala uli ng subpoena. So ito pa lang, Nako, mga si kababayan. Marcos Jr. dapat ang ma-impeach. At itong putang inang Lisa na ito ay mabopis o makulong o mapitay kung meron tayong bitay pag napatunayan lahat ng mga kasalanan na ginawa niya pag nalitis siya. Tama, madam. Diba? Okay, Ah, ulitin natin. Ang Freudian slip ay ang huling-huli, hindi no, sinasadyang kabayan? pagkakamali sa pagsasalita o sa pagkilos na sinasabing naglalahad ng mga nakatagong iniisip, emosyon o intensyon ng isang tao. Kaya nga sabi ko kanina, kaya dito sa interview ni NBI Director Jaime Santiago, huling-huli na ang mastermind o ang nag-uutos sa lahat ng pangaharas, pagtatanim ng kaso at panggigipit kay VP Sara at sa akin. At sa lahat ng kritiko ay sa bangag na gobyerno. Kaya sabi ko, kilos na patalsikin na ang mga jutang jid ng buton. Only sa bangag administration. Sa ating makabagong panahon na sinusupina Naku po, ang mga vloggers Iyon. na nagtatanong doon Iyon. sa Zoom meeting o press conference ni Inday. Ako po at si Maui at si Attorney Trixie Marami. pinadala na rin, si Ana pinadala na rin, at I don't know kung sino pa yung iba mga pinadalhan. I'm not sure, may nag-post na ba? Malinaw na ang nagkukumpas, ang naguutos, ang sumisira ng inyong buhay, kayong mga 100 million Filipinos, mahigit, ay ang putang inang Lisa Marcos na kidnapper at si Marcos Jr. na adik at si Tambaluslos na kawatan. Lahat at ang kanilang mga kasabwat. Wala Naku na pong po. batas sa Pilipinas dahil ang Vice President mismo ay pinagkakaisahan ng mga buwaka ng ina pero hindi magwawagi ang mga yan. Yeah? That's why you have to speak up day. Tama. Mga palangga, kung ganito ng klase na ang ating second to the highest person in the land,
the Vice President, mga kababayan, ay ginagapang ni Lisa Tanas. Pinlano niya ito para ma-impeach ng walang basihan, walang batayan at gawa-gawang kaputahan ni Lisa dahil gusto nilang mawala ang mga Duterte. At ito, sabi ko nga, political persecution. Gumagamit sila ng mga paninira. Ginamit ang huwadkom, ang mga media para i-highlight si Inday, 125 million confidential fund, and now 40 million na travel funds naman ang kanilang hina-highlight ngayon. Samantala, ulitin natin Sige, go, ang madam. gold reserve issue. Yun, yung gold, yung sinasabi ni Tatay Digong. Travel funds ni Bangag, ang travel funds Yun, ni travel funds pa rin mga kabayan. 1.8 billion Naku. na itinanong, inusisa ni Doc Lorraine at ni Ka Eric kadahilanan ng kanilang pagka-contempt sa Senado sa Kongreso. Tahimik. Wala na po. Lulubog na ang Pilipinas kung Naku. papayagan ninyo. Kaya kayong mga OFW, tama po ang panukala, ang idea ni Princess Maui na nagtiyaga dyan sa EDSA. Patuloy pa rin dumarating yung mga tao actually sa EDSA, pero sila Maui nag-rest na kahapon pero nandoon pa rin yata sila ngayon. Kailangan nating patuloy na mananawagan. Tama ang sabi ni Maui, kayo mga pupunta doon, invite your friends. At least magdala ka ng 5, 2, 3, 4, 5 tao, wag lang mag-isa ka. 10, the more the merrier. Pupunuin natin yung EDSA. At dahil ngayon, sa nakita nilang sobrang powerful na ang mga tao sa EDSA, ano ang gagawin nila? Sa December 7, mamimigastos na naman sila ng 1.5 billion, according to, naibalita na rin ibang vloggers dyan, 1.5 billion para mamigay ng ayuda dyan sa EDSA Shrine para Naku. pasigawin ang mga tao ng what? Bangag-bangag para linlangin kayo. By the way, may nag-send sa akin. Pati mga elementary ba o high school students, ginamit ni Bangag para kunyari tuwang-tuwa sa kanya, in-stage or drama lamang o kaputahan lamang yung mga estudyante, BBM. Pakinggan natin to. Kachipanggahan, mga kababayan. So cheap at so katarantaduhan. Sige, go, Alright. madam. Pakinggan natin Here. yan, kabayan. Pakinggan nyo pakinggan ko lang. Pumunta si Bangag sa eskwelahan ba ito? Ang saan to? Ayan. Dala mo Oh my God. Pagdalaw mo. Oh my God. Ang Press BBM, pilit na pilit. Itong mga Naku batang po, ito, mga kabayan. biktima ng kaputahan, Tama, kahalikan ni Banggong Jr. Pinakanta pa yung bata. Tila ba Unang-una. napilitan, madam? Naku po. Sino ba nanay nito? Kayo namang teacher kayo, mga maestra kayo, nagpagamit naman kayo. Naku Oh po, my God. kabayan. Ultimo, ito bata. pa. Pinakanta Ito ng pa, yung jingle. nagsigaw-sigaw yung mga bata. Ay, hindi, iba pala yan. Napipilitan lang Ito ba ata yun? yung bata, madam Ito. Kaya kabayan, ramdam mo Paano naman na sa natin kanilang mga kanta, mukhang tanga? kabayan, di ba? Ayan na, nag-clap ng mga mukhang tanga. Nakaano pala tayo. Okay, anyway, mga kababayan. Kawawa yung mga bata, kabayan. Palubog na ang bayan ninyo. Ginagamit ang mga kabataan. Alright? Kawawa ang Pilipinas, sabi ni Palangga. Now, balikan natin. So, anong gagawin natin ngayon? Maraming magagaling na abogado naman si Inday Sara na eksperto sa batas. Compare Tama. sa mga abogado ni Bangag na walang alam. Kaya, yung legal defense ni Inday, i-challenge itong mga kasinungalingan nila. At pwede, pero kasi nga, dahil ang judiciary ay karamihan sa kanila, ay sinungalingalan na rin ni Lisa Tanas ng pera yung mga
justices sa Korte Suprema, pwede yan i-challenge ni Inday Sara at ang kanyang pwede. mga abogado kung meron ba talagang grounds. Wala Mhm. ngang grounds eh. Dahil nagkaroon na nga ng tawag dito? Okay. Ano sabi ng COA? Sige po, madam. Oh. 'Di ba? Nagkaroon na nga ng unmodified opinion. Tingnan natin, hanap ko lang yung article. Unmodified opinion, Dami. kabayan. O, galing yan Yan. sa COA, ha? Nasaan yung article na yun? Imagine mo, Temuan, spending surge in Duterte's office. Philstar yan. Patungkol nga ito sa travel expenses. Puro ganyan. Puro Inday Sara. Gastos ng biyahe ni VP Sara Duterte noong 2023 tumaas ng, hindi pala, 111% daw pala, hindi 6%. Times 6. O 111%. Yan yung kanilang mga headline. Mga kababayan, yan yung mga kadyutahan. Inanap ko lang yung article na yon ng COA, no? But anyway, is this COA? Alright, COA. COA. Sino nagsabi ito? Isang malaking budol. Impeach mo versus Sara. Sabi ni spokes Harry Roque. Alright? Anyway, ito. Commission on Audit. Okay? Ano COA. sabi ko kanina? Pwedeng i-challenge ang mga abogado ni Inday Sara kung ano ba ang kanyang nalabag, kung ano ba yung grounds. Kaso wala nga grounds kasi ano ang sabi ng Commission on Audit? Ito yung kanilang opinion. Anong date ito? Okay, wala bang date? But anyway, we have audited the accompanying financial statements of the Office of the Vice President, OVP, which comprise the Statement of Financial Position as at December 31st, 2023, and the Statement of Financial Performance, Statement of Cash Flows, Statement of Changes in Net Assets Equity, Statement of Comparison of Budget and Actual Amounts for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies. In our opinion, the accompanying financial statements present fairly in all Patas. material respects. The financial position of OBP as of December 31st, 2023, and its financial performance, statement of cash flows, statement of changes in net assets and equity, statement of comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies in accordance with international public sector standards. Basis for unmodified opinion. Sabi niya, we conducted our audit in accordance with international standards of Supreme Audit Institutions or ISAIS. Our responsibilities under the standards are described in the auditor's responsibilities for the audit and financial statements section of our report. We are independent of the agency in accordance with the revised Penal Code of Conduct and ethical standards for commission and audit officials and employees, together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our unmodified opinion. Unmodified Now, opinion, ano daw ba kabayan. yung unmodified opinion, mga kababayan? Yes, Sinabi madam. nga kanina, okay? Okay. Ano sinasabi natin kanina dito? Na ang ibig sabihin nito, ito ay pinapakita na ina-assure ang taong bayan na sinasabi ng auditor o ng Commission on Audit na yung mga financial records o statements o report na isinabi nila ay nasa
tamang wisyo, fair and square. Walang ninakaw, walang ibinulsa. Yun ang sinasabi ng Commission on Audit sa sinasabi nilang unmodified opinion. Na ibig sabihin, walang miscalculation or misstatements, walang mali. Yun Ibig lang, sabihin kabayan. na ito Diba? ay tumutugma o sumusunod sa kanilang mga batayan based on that mentioned na international standards of auditing. So ngayon, ang sinasabi natin dito mga kababayan ay walang basis o walang grounds para i-impeach si Inday Sara. Kaya ang ginagawa ngayon ni Lisa Tanas na sinasabi nila, di ba, anong mga kinaso nila dito? Kay Inday Sara, anong sinasabi ng mga kaliwang grupo? Anong sabi ng statement nila? Tignan ko lang. Ang dami ata yan, madam. Okay. Okay. Okay, abuse of power. Oh, yun. Ang dami din, madam. Corruption. Ano pa mga binanggit nila dito? Anyway, sige, bring it on. Bring Now, it on, madam. Sino ba ang magtataksil sa bayan? Sino ba ang nagtaksil sa bayan? Si Inday Sara na sinasabi na ang audit report, okay, ay fair and square at walang nakikita Fair and square. pagnanakaw. Wala. Sino ang nagtaksil sa bayan? Si Bangag Jr. nung pinangakuan kayo na sabi na minatapos ay may sinabi, pinagyabangan kayo ng 5,500 flood control na wala naman. Pagtataksil sa bayan, ang magkaroon ng presidenteng adik at authenticated bangag dito yan sa California. Paulit-ulit ko po sa mga kababayan, July pa lang, tinakot na ako ng mga hayop na yan na makikipag-ugnayan sila sa Amerika dahil sa ipinalabas kong pulboronic video. Naku po. July, August, September, October, November, December, wala pa pong kaso sa akin na sinasabi nilang deepfake ang video. Kung nakikita nila na yan ay nagpakalat ako ng deepfake video, pagkakataon na nila yan. Kasi 4 ang kinaso nila sa akin, civil case, which is mga defamatory. Grabe, Yung kaso ni isa, Madam, mga kabayan, no? dismiss na. Yung 3, nilalabanan ko. So kung talagang matibay na si Maharlika ay nagpakalat Laban ng lang, Madam. deepfake video, eto ang pinakamatibay dapat na kaso. Etong sinasabi ng deepfake at paninira na si Tama. Marcos Jr. ay bangag. Pero hindi nila gagawin yan. Kasi takot sila. Ito ay malinaw na pagtataksil sa bayan ang ginawa ni Bangag. Ang pangako niya sa inyo na ang bigas ay magiging 20 pesos, pagtataksil sa bayan niya. Ang pagpatigil sa Senate, sa hearing dito sa mga smuggling na kasabwat nila, si Michael Ma at dyan sa Bureau of Customs, pagtataksil sa bayan yan. Ang paggagastos sa Duran-Duran ng 1.5 million US dollars, yan ang pagtataksil sa bayan. Yan Duran-Duran, ay mga bayan. may grounds ng impeachment kay Bangag. Ang pag-smuggle ni Bangag Jr., ang pangingidnap ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas sa 2 minor de edad, pagtataksil sa bayan yan, high crime yan, criminal case yan, paglabag yan sa konstitusyon. Na kay Bangag lahat, katiwalian, yan po ang mga grounds ng what? Impeachment. Impeachment. Ang bribery, hindi lang yan Inday, Sara ni Tambaluslos, na tumanggap ng pera sa Okada. Si Marcos Jr., si Lisa Tanas ay tumanggap din yan. Yan ay impeachable. Yan ang mga grounds ng pwedeng mapatalsik ang presidente. Meron bang tinanggap si Sara sa Okada? Wala. Wala. Ang tumanggap si Tambaluslos, dahil nakalagay dyan dito, nailagay yan siya sa Delaware Court dito sa Amerika. At lingid sa inyong kaalaman, kasama si Bangag Jr. at si Lisa dyan sa bribe na yan. Si Lisa, hayop na yung putang inang yan. Kaya dapat magkatotoo, i-manifest nyo yung mga panaginip ko o yung panaginip ko na inikot ko yung julo ng mga demonyo. I-manifest nyo yan. Sabi ko kasi, dapat hindi ko sasabihin. Pero sabi ko, what if na mangyari? O di ba? Baka magpahula na kayo sa akin. Diba? Baka gusto nyo pumasok na kayo lahat sa panaginip ko pag may gusto kayong ipapanaginip. But anyway, yung mga pandaraya nila, pangloloko, pandaraya sa eleksyon.
Di Bangag Jr., yan lahat, impeachable ground yan. Pag bribery, name it. Di ba? Anong sinasabi nila? Dapat maging accountable si Inday, ganyan-ganyan. Wala kayo. Oh. Dapat daw maging wala kayo, sandali. Nawala yung ating StreamYard. Okay. Dapat daw si Inday ay panagot, sa maging accountable, chuchu, blah blah blah. So anong pwedeng gawin ninyo? Kung wala ng hustisya ang isang bansa, mga kababayan, supposedly pwede sana tayong dumulog sa mga international court, pero wala na yan, wala nang silbi, wala na tayo dyan. Di ba? Wala na tayo dyan. So pwede tayong manawagan sa mga iba't ibang bansa sana na magkaroon sila ng mga proklamasyon na hindi sila sumasang-ayon sa nangyayari sa Pilipinas na may adik na presidente. Pero huwag kayong mag-alala. Malapit na mahawakan ni Donald Trump, ni President Trump, ang authenticated na pagsinghot ni Bangag at yung kanyang video. Di ba?